Pumalag ang ilang kongresista sa posibilidad na harangin ng ilang senador ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Hindi ito malayong mangyari lalo't may mga kaalyadong bise sa Senado. Live mula sa Batasang Pambansa nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong pananaw dito ng mga kongresista? Jiggy, giit ng mga miyembro ng House Justice Committee dapat gampanan ng Senado yung kanilang tungkulin bilang isang impeachment court. Anila yung Senado raw ay walang choice but to convene as an impeachment court. Alinsunod po yan sa saligang batas. Ayon pa nga kay House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, hindi nga raw ito dapat pagbotohan pa. Kung babalikan lang natin, Jiggy, sinabi ni Senator Robin Padilla na posibleng harangin ng minorya sa Senado yung pagko-convene nga bilang impeachment court. At kung magkataon daw, ayon nga po kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, mauuwi ito sa botohan at mananaig kung ano yung magiging desisyon ng mayorya. Pero ayon po kay ML Party List Representative Leila De Lima, kung matuloy na harangin yan at hindi matuloy sa paglilitis itong impeachment ni VP Sara, labag po ito sa saligang batas. Narito po yung mga pahayag ni na Congresswoman De Lima at Congressman Defensor. The language of the Constitution says shall. Hindi ito may, hindi sinabi the Senate may convene as an impeachment court once the articles of impeachment is transmitted. They have no such choice or discretion. Mali yung ginawa last time ng Senado, hanggang ngayon paninindigan kong mali na in-archive nila kasi hindi option yon under the Constitution to archive it, to delay it, or whether to discuss it or not kung magko-convene pala sila o hindi. At Marian, dati nabanggit ni VP Sara na sasagutin lang niya ang mga aligasyon laban sa kanya sa Senado habang ang kanya mga kaalyado ay sinasabing posibleng harangin nga itong paglilitis. Anong pananaw dito? Yan din nga pinagtataka, Jiggy, ng ilang mga kongresista, lalo't ilang beses nang sinasabi ng kampo, yung legal team ni VP Sara, na handang-handa na silang humarap sa paglilitis nga sa Senado at wala naman daw matibay na ebidensya laban kay VP Sara. Kaya para kay Congressman Defensor, dapat hindi na harangin pa itong impeachment proceedings laban kay VP Sara. Narito po yung pahayag ni Congressman Defensor. It's too late to defend the Vice President now because all the evidence has come out. Ang kanyang mga kaalyado sa Senado at ang kanyang mga abogado, they failed the Vice President as much as she failed herself. At Marian, sa Lunes ba ay tuloy na ang plenary debates kaugnay sa impeachment? Yes, Jiggy, kasado na nga yan. Pero bago po yan, magkakaroon muna ng misa sa Lunes ng umaga sa May 11. At pagsapit nga po ng alas 3 ng hapon, inaasahan yung pag-resume ng session, isasalang o tatayo po sa plenaryo. Ito si House Committee on Justice Chairperson Jervy Luistro para sa kanyang sponsorship speech nitong committee report, resolution at yung articles of impeachment laban kay VP Sara. At kung maalala nga po ninyo, 4 yung articles of impeachment laban sa kanya. Yan nga yung umano'y unexplained wealth ng bise, umunoy maling paggasta sa confidential funds at yung panunuhol umano sa mga deputy officials at yung pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Jiggy, bibigyan ng pagkakataon yung mga mambabatas na magtanong o mag-interpolate kay Chairperson Jervy Luistro at magkakaroon nga ng botohan pagkatapos niyan. Nominal voting po yung mangyayari o iisa-isahing tatawagin yung mga pangalan ng mga kongresista para sabihin kung ano yung kanilang boto, kung pabor ba silang impeach o hindi ang bise. Kailangan lamang ng 1/3 ng Kamara o 106 na kongresistang boboto i-impeach si VP Sara. At kung magkaroon nga ng sapat na boto ay agad na itatransmit yung articles of impeachment sa Senado na siyang tatayungang impeachment court. At doon na rin iaanunsyo kung sino-sino itong mga kongresista, 11 congressman na tatayo pong mga prosecutors at haharap sa Senado. At nauna na rin sinabi, Jiggy, ni Senate President Tito Soto na oras nga na matanggap nila itong articles of impeachment ay agad silang magko-convene bilang impeachment court kinabukasan. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.